Magandang araw, Pilipinas. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. May nabulgar. Si Frank Drilon at si Lacson, Ping Lacson, mga dating senador yan, ka-coffee. Ang tagal-tagal na sa politika niyan. Ang tagal-tagal na dyan sa Senado, sa Kongreso. Gusto pang ipahamak si PBBM. Aba, kala nyo ang presidente. Oh, napahiya kayo ngayon. Alam nyo kung anong gusto nila? Sabi ni Ping Lacson, sa usapin ng budget to, ka-coffee, 2025 budget po ng Pilipinas. Di ba may mga problema dyan, may mga kailangan baguhin dyan sa pondo na yan, particular po yung budget ng Department of Education. Tapos naging issue din yung budget ng PhilHealth. Pero okay na yan, settled na po yan dahil ang PhilHealth mismo nagsalita na hindi naman nila kailangan ng dagdag na pera. Sabi naman ni PBBM din, yung PhilHealth, hindi naman magbabago yung serbisyo. Maraming pera yan, kahit hindi mabigyan ng subsidiya yan, maraming nakatenggang pondo. Okay, settled na tayo sa PhilHealth. Dito tayo sa budget in general. Gusto kasi ni Ping Lacson, magagaling itong mga to mag-suggest eh. Kung papakinggan mo, mapapahamak ka talaga eh. Kasi hinuhuli ka ng mga to eh. Ipapahamak ka ng mga ito. Ping kay PBBM, 2025 budget, isole sa BICAM. Yan din po yung sinasabi yan din po yung sinasabi dito ni Frank Drilon. Isaoli daw po ng presidente yung budget niya sa BICAM. Ang presidente nagsalita, hindi pwede yan. Bakit isasaoli? Nasa procedure ba natin yan? Wala sa procedure yan. Abay, napapahiya kayo ngayon. Kung susundin kayo ni PBBM, ito ha, makinig kayo ha, sa mga mahihilig mag-suggest dyan na akala mo sila yung magagaling, na sila yung tama. Sa mga mahihilig mag-suggest, makinig kayo sa sinasabi ng presidente para matuto din kayo. Kasi ang tagal-tagal nyo na dyan eh. Tagal-tagal nyo ng senador dyan eh. Hindi nyo pa alam yung procedure dyan. So, Ping kay PBBM, 2025 budget is only sa BICAM. Hinikayat in-encourage sa English. Hinikayat ni dating senador. Yun ang masaklap dyan eh, dating senador. Panfilo Ping Lacson, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na isole sa Bicameral Conference Committee ang 6.35 trillion pesos na 2025 General Appropriations Bill upang maritoke habang may panahon pa. I-approve na nga ng BICAM eh. Approve na ng BICAM. Pag sinabi mong BICAM, ka-coffee, may mga representatives yan mula sa dalawang parte ng Kongreso, House of Representatives at ang Senado. Nagko-convince sila, pag-uusapan nila yan, may mga insertions ba, may mga madadagdag ba, etc. Just settle yan. At once na maaprubahan na yan ng BICAM, aakyat na yan sa presidente para pirmahan. At pag naging napirmahan na ng presidente yan, magiging ganap na pong batas yan. Pero pwedeng i-veto yan. Pwedeng may questionin ang presidente dyan, i-veto niya yan, ka-coffee, ang ilang bahagi ha, pwede naman yung entirety niya o bahagi niyan at uulitin yan ng mga mambabatas. Pero wala sa procedure na isasaoli mo, na pirma na ng BICAM, check ng presidente, isasaoli, teka, ibalik nyo muna yan, retokehin nyo muna yan, tulad ng sinasabi ni Lacson. Hindi ganoon. Veto na. I-veto na ng presidente yan. Alam mo kung sinunod sila ni PBBM, kung hindi matalino yung presidente, napahamak na ang presidente. Mas lalo magiging unconstitutional yung budget na yan. Dahil sa mga suggestion ninyong magpapahamak sa presidente. Ayon kay Lacson, bagamat nire-respeto niya ang otoridad ni Pangulong Marcos na gamitin o hindi ang kanyang veto power sa bagong pasang 2025 national budget, malinaw na nakasaad sa saligang batas na ang edukasyon ang dapat na may pinakamataas na budget. Yes, highest priority. Highest priority allocation. O sige, pero yung proseso na gusto nyong ipagawa kay PBBM, hindi naman pwede yan. With that being said, in choosing not to veto, he can still correct this constitutional infirmity by appealing to Congress to reconvene the bicameral conference and rectify the budget imbalance between the education and the infrastructure sector and be compliant with 1987 Constitution while the enrolled bill is not yet submitted for his signature and approval, sabi ng dating senador. Napasa na nga eh. Pipirmahan na nga eh. Sinisilip lang eh, nire-review lang. Pero huwag kayo mag-alala, sabi ng presidente, tiniyak niya, within this year, mapipirmahan yan. Alam mo kung bakit hindi mapirmahan ng presidente yan? Kapag hindi niya mapirmahan yan, mauulit, magiging repeat order. Yung budget ng 2024, yan ang i-apply sa 2025. Ayaw natin mangyari yan. Kasi may mga bagong programa for 2025 na hindi mapupunduhan.
na wala yung pondo doon sa 2024. Kaya dapat mapirmahan yan. At tiniyak naman ng presidente, mapipirmahan yan bago matapos itong taon na to. Huwag kayong magdikta-dikta dyan. Huwag kayong mangialam. Alam ng presidente ang gagawin niya. Runong-runungan kayo kasi kung susundin kayo ng presidente, napahamak na siya, matagal na. Pag upo niya pa lang, marami nang nagmamarunong, marami nang nagdidikta, marami nang nag-uutos sa kanya na ganito gawin mo, ganyan gawin mo, etc. mo. Ipatupad mo yung tukhang, o yan. Yung mga utos nyong yan, kung pinapakinggan kayo ng presidente, ano nangyari sa kanya? Napahamak. Ba? Kung mali naman yung sasabihin ninyo, manahimik na lang kayo. Huwag na kayo mag-suggest dyan. O isa poll kayo ngayon, pahiya kayo sa presidente. O kala nyo kasi eng-eng ang presidente. Porkit mabait inuuto-uto nyo O, headline ng ABS-CBN. Marcos shoots down new BICAM meet to amend 2025 budget bill. Sabi niya, wala sa procedure yan. O, sa poll kayo ngayon. Pahiya kayo ngayon. Ang tagal-tagal nyo na dyan sa Senado Hindi nyo alam yung procedure. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo dyan. President Ferdinand Marcos Jr. on Thursday said lawmakers no longer have to hand in the proposed 2025 budget that they ratified and that has prompted criticisms over cuts to agencies providing social services. Ang masaklap kasi dyan sa BICAM, may mga hindi nagsipunta. May pumunta, late na nga, umalis din agad in the name of Bato de la Rosa. Di ba? Sa level nyo pa lang sana, sa BICAM level pa lang, inayos nyo na yan. Kung may question kayo dyan sa problema, sa budget na yan, edi nagsisigaw na kayo doon, hindi ako papayag. Ibalik nyo yung budget ng DepEd. Ibalik nyo yung budget ng PhilHealth. In that level pa lang, isettle nyo na, hindi kung kailan napirmahan na yan, nagpa-walkout kayo dyan, umalis kayo agad, hindi napasa sa presidente dyan, kayo magsisisigaw. Walang problema dyan Magdebate kayo dyan sa level ninyo kasi pinapadelay ninyo yung process O sa BICAM pa lang, kung maaga pumunta dyan si Bato at niraise siya yung concerns niya dyan, edi sana na-address. Hindi Late dumating. Pagdating, maya-maya, umalis din. At hindi pipirmahan, re-reviewin nyo pa. Bakit kayo lang re-reviewin? Yung team ni Risa Ontiveros, ganun din. I-re-review pa raw nila. Diyos mio, December 19 na. Saka nyo lang i-re-review yan. Ang tagal-tagal na yan dyan. Bakit ngayon nyo lang i-re-review? Kung kailan nag-BICAM, doon nyo lang i-re-review. Ano bang hinihintay nyo? January, February. December dapat masettle na yan Walang problema sa debate. Kasi sabi nila, hindi na nagdidebate. Magdebate kayo dyan, wala tayong pakialam kasi parte yan ng process. Pero sa level pa lang sana yan, inayos nyo na yan. Kung may problema kayo dyan, nagsisigaw kayo dyan, nagpatawag kayo ng media para napigilan yan. Para bago ma-finalize yan sa BICAM at dalhin sa presidente, napag-usapan nyo na. Ang problema hindi May kanya-kanya kayong mga gimmick Ano nangyari ngayon? Delayed. Sinong huling magpa-process dyan? Ang presidente. Siyempre, sa kanilang sisi pag hindi napirmahan. Kasi sa kanila nagtagal. Sasabihin ninyo, sa inyo yan Level nyo pa lang In a chance interview, Marcos Jr. shut down some House lawmakers' remarks that they are willing to reconvene. Isa pa itong mga mambabatas din. Incumbent Willing daw po sila mag-reconvene the Bicameral Conference Committee after the President hinted that he was unhappy with the budget cut to the Department of Education. Tagal-tagal nyo dyan, hindi nyo alam yung proseso. Pati mga incumbent. Dapat inaral nyo yan. Sabi ng presidente, hindi pwedeng ganyan yung sa DepEd. Gagawa ng paraan yan, hahanapan ng paraan yan. Hindi, wala sa procedure yan, sabi ng presidente. Sa mga mambabatas na nagsasabi, magre-reconvene sila. Ibalik daw sa kanila yung inaprubahan na nila. Magre-reconvene daw sila. Sabi ng presidente, hindi, wala sa procedure yan. Tingnan mo kung susundin kayo ng presidente, napahamak na siya. There is no procedure to return it to the BICAM. It is finished already in the House. Buti alam ng presidente yan. It is finished already in Congress. Tapos na, he said. The president said the budget is now up to us in the executive branch. Wala na. Tapos na. Kumbaga nagpasa ka na ng papel. Final answer na yan. Nasa teacher na. I-check na lang ng teacher yan. Sana noon pa, bago nyo ipasa, chinek nyo na yan. So it is up to us now to look at the items and to see what are appropriate
what are relevant and what are the priorities, sabi ng presidente. O sila din, imbes na magbabakasyon na yung mga staff nila, di sila makapagbakasyon dyan. Dahil kapag vinito ng presidente, definitely i-veto niya yan, yung ilang parte, ilang bahagi ng budget na yan, hindi kayo makapagpahinga dyan. Nag-enjoy kayo kasi bakasyon na. December na sige, ibalik sa inyo ng presidente yan. Pero veto na ha, hindi yung gusto ninyo na pinasa na ibabalik at magre-reconvene kayo. Veto na yan. Hindi kayo makapagpahinga dyan, damay-damay kayo dyan. Dahil sa kapabayaan ninyo. Under the Constitution, the President can and has in the past veto a particular item or items in an appropriation, revenue, or tariff bill, but cannot add to a bill that has already been enrolled for signature. The President may also veto a bill entirely, which would mean restarting the legislative process for it. Veto, yung paraan, hindi yung ipapasauli ninyo, Lacson, Franklin. Pasaulin nyo, pinahabak nyo pa yung presidente sa procedure, simpleng procedure, di ba? Tagal-tagal nyo dyan, di nyo alam yan. Tayo, okay lang na hindi natin alam, pwede tayo magkamali dahil wala naman tayo dyan Kayo hindi pwede, dahil nandiyan kayo, trabaho nyo yan The President may also veto a bill entirely. Pero I don't think na yung buong bill na yan i-veto. Provision lang dyan, ilang bahagi lang yan. Senator Amy Marcos, the President's sister, on Thursday agreed that another BICAM meeting would not be within procedure. Yan, buti pa si Amy Marcos. May character development. Alam na bawal. Bawal yan. Ito pa to kritiko ni PBBM yan, yung kapatid niya O at least alam niya na bawal yung gusto nyo. Si Amy Marcos, alam niya. The Office of the President has postponed the scheduled signing of the proposed 2025 budget pending a more thorough review, while also confirming that some items will be vetoed. Sana before Christmas yan pero mauurong po yan. Amid the delay, Marcos Jr. said the budget will be signed into law before the year ends. Failure to enact a new budget law will mean a reenactment of the 2024 budget, which would leave new programs and projects unfunded in the meantime. Don't worry, mabilis naman kumilos ang presidente. Yung grupo niya. Mapipirmahan po yan bago matapos po itong taon na to. Magiging batas din po yan. Magiging ganap yung batas na yan. Yung 2025 budget. Dahil ilang mga provision lang naman dyan ang papalitan. Diba? Pero lesson learned dyan sa mga mambabatas. Huwag kayo magpapadelay Pero actually, ako ang sisi ko dyan sa Senate Yan ang nagpatagal Senado. House of Representatives, ang bilis yan Pinaspasan nila yan Tinapos agad nila yan Then pasa sa Congress, sa Senado. Sa Senado, dyan natutulog. Ang bagal kumilos. Diba? Nag-hearing pa December na nag-hearing pa sila. Nasa plenary pa rin. Wala kasing timeline. Ewan ko. Hindi ko alam. Pero kung ikukumpara natin previous years, hindi naman ganyan masyado. I think we will be able to do it before the year ends, sabi ni PBBM. Lawmakers on Wednesday said they respect Marcos Jr.'s decision to defer the signing of the budget bill, calling it a sign of healthy democracy. Tama rin naman. At least kahit papano, ang mensahe nito, hindi control ng presidente ang Kongreso. Sa mga nagsasabi na hawak ni PBBM ang Kongreso, hindi. Tingnan mo, iba nga yung laman sa gusto ng presidente At least, sige. Tingnan na lang natin yung silver lining nito. Yan na lang ang tingnan natin. Yan po ay bahagi ng healthy democracy. Diyan level na lang tingnan natin yan. Many have raised concerns about the budget cuts in the proposed GAA, including the 12 billion reduction in the Department of Education's budget at ang removal po ng subsidiya para sa PhilHealth. Pero okay na, settled na yun sa PhilHealth. Yung sa DepEd na lang yung kinakailangan ayusin dyan. Ano sa tingin nyo, ka-coffee? Kaya, lesson learned talaga ito Maraming nagpipiling matatalino Mga politiko, ang tagal-tagal na dyan, magsasuggest ng kung ano-ano para ipahamak ang presidente. Kaya buti na lang talaga Yung core maliit lang Yung grupo hindi masyadong pinapasok ng mga sindikato Kasi yung iba dyan, magsasuggest para makasira ng iba. Kung masira yung tao na yan, let's say si presidente masira, anong pananagutan ni Drilon dyan? At ni Lacson dyan, at ng mga mambabatas na nagsasabing ito ang gawin? Wala, di ba?
Pwede nilang i-deny. Nag-suggest lang kami, bakit sinunod nyo? Alam nyo mali, bakit nyo ginawa? Di ba? Ganun lang yun eh. Kaya mahirap din magpabudol sa mga taong ito eh. O siya, sige. I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa YouTube, ka-coffee, naku, maraming nanonood sa atin sa YouTube, hindi pa rin po nakasubscribe. Ayan, baka isa po kayo dyan, ha? Pasuyo ka-coffee, ha? Nasa YouTube po kayo. Dapat may D sa dulo yan, subscribe. Dapat past tense, no? Subscribe lang po. Nandiyan sa baba, subscribe lang po. At kung gusto nyo, every time na meron tayong bagong upload, kayo ay notified. Click nyo yung bell button, yung bell na yan, no? Para kayo po i-notified. Para every time na meron tayong upload. Kung mga nasa Facebook naman po kayo, pasuyo na lang din ka-coffee. Like and follow. Nasa taas, oh. Like and follow. Para ganap na kayo maging ka-coffee. O siya, sige. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. At ang kapitayon. Bye-bye.